Inilahat ni Emma ang tunay ng katauhan ni Reka, ang kanyang ginamit na kakayahan upang maitakas si Reka sa ibang panahon at mailigtas sa digmaan sa kanilang bayan. Subalit ang kakayahang ito ay maigpit na ipinagbabawal. Susumpain ang gagawa nito at patuloy na gagala sa daigdig ng walang kamatayan. Pagkalipas ng 400 taon, muling nagtagpo ang ina at ang anak. Subalit dahil sa sumpa, kahit kailan ay hindi nila mahahawakan ng bawat isa. Hindi rin maikakailang suliraning dulot ni Corey, ang kapatid ni Reka, ngayong dinala sila sa isang panahon. Ang hamon sa kakayahan ni Reka. Reka! Hindi ko akalain maniniwala sa mga ganyang kwento! Huwag na po kayong magtampo! Nung una naman, hindi rin naman ako makapaniwala eh! Yang ba ang igaganti mo pagkatapos itong palakihan at papag-aralin? Or how about we start over again? Well, fine then. So when did you start lying through your teeth? Who you calling a liar? You better watch what you say, sonny boy. You're not too big for a good old spanking. At ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit pinaniwala mo ko na ikaw nga ang tatay ko? Wala naman talagang patutungan tong away na to eh. Korek ka dyan. Alam mo tay, hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Kung hindi dahil sa'yo, sa tingin ko hindi na ako nabuhay sa mundong ito. Kaya naman, gusto ko magpasalamat sa inyo. Dahil tinuring niyo akong tunay na anak. At sa lahat ng oras ay pinadama niyo sa akin ang inyong pagmamahal. Reka, anak. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano ba talaga ako napunta sa bahay na ito? Yan ay kung hindi niyo ikasasama ng loob. Alam kong napakahirap tanggapin ako ang kanyang ina, lalo na't matagal na panahon din kami nagkawalay. Subalit, kung alam mo lang ang aking hirap sa paghahanap kay Reka, at ngayon nakita ko. Tama na. Pwede ba huwag ka nang umiyak? Ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak eh. Ayoko rin naman maging kontrabida sa harap ninyong lahat. Tatay. Reka, makinig ka sa akin. Alam mo, 15 taon na nakakaraan at umuulan pa noon. Ha? Ha? Ano ba ito? Isang sanggol. Saan ka ba naman ang galing? Na mahulog ka sa aking mga kamay. Ang pangalang Reka ay nakasulsi sa iyong kasuotan. Naghanap ako ng mga taong pwedeng umampun sa'yo pero wala akong makita. Kaya pinasya kong kupkupin ka na at ituring na anak. Alam mo ba na para kang bagyo na dumating sa buhay ng binatang ito? Anong binata? Hindi ba ang sabi niyo sa amin matagal lang patay ang asawa ninyo? Oo nga pala, sino naman yung babae na sinabi mong nanay ko na nandyan sa litrato? Yang babae yan. Yan ang paborito kong artista dati. Hindi ba lang nahulaan ni Reka na artista ang babaeng yan sa pelikula? Ang galing ko talaga. Yeah! Ano ba yan? Oo nga! Ay, Nay, alam mo na ngayon ang hirap na pinagdaanan ko sa taong yan. Oo, natutuwa ko't naging mabuti siyang ama. Sabi na sa'yo, may apil pa rin ang tatay mo. Kayo rin pala kayo. Sa totoo lang, napakababaw naman pala ng nanay mo eh. Bagay nga sila ng tatay mo. Oo nga. Ay, di bali na nga. Alam nyo, pinapunta ko kayo dito dahil may importante akong sasabihin sa inyo. Ngayong bakasyon, pupunta ako sa bundok dahil gusto kong sanayin ang sarili ko. Ha? Masisiraan ka na ba? Siguro nga, dahil gusto kong ulit makalaban si Corey. Pero kuya, sa susunod papatayin ka na niya! Kahit naman tumakbo pa ako at magtago, hahanapin pa rin niya ako. Mabuti na yung handa. At isa pa, marami din silang hawak ng mga mahiwagang sandata at sagradong pergamino na dapat ay pinoprotektahan ko, hindi ba? Kailangan ko matalo si Corey at mabawi ang lahat ng yun. At saka baka may mahanap din akong solusyon sa problema namin ng nanay ko. Gawin mo ang dapat mong gawin.
Kailangan mong tapusin ang iyong mga tungkulin, Reka. Salamat, Tay. At habang wala ka, huwag kang mag-alala sa nanay mo. Pwede siyang tumira dito hanggat gusto niya. Ano bang mga kinahihiligan mong gawin? Mahilig akong mamana at gumawa ng tsaa. Huwag mong pormahan ang nanay ko! Sorry, Tay. Bye-bye. Reka! Batang yun talaga. Reka, Simulan na natin. Prinsesa, Reka, aalis ka na lang ba lang hindi mo malang sinasabi sa akin? sorry Dahil ba delikado? Sorry talaga. Reka Hanabishi! Inuutos ko sa'yo! Mula ngayon, wala kang dapat itago sa akin kahit na gaano pa kadelikado gagawin mo. Maliwanag ba? Prinsesa? Hindi ako kasing hina ng iniisip mo. At pag humarap ka na sa mga pagsubok, alam ko makakatulong ako kahit paano. Tulong? Hindi mo naman kaya magluto para sa sarili mo, di ba? Sasama ka sa akin? Siyempre naman. Maximo, pwede ba tumulong ka naman sa pagtitinda ng bulaklak dito? Nanay naman, walang bibili sa atin kung ako magbabantay. At isa pa, may ginagawa ko eh. May ginagawa pala, ha? Sa iba ko na rin ibibigay ang allowance mo. Ang tigas ng ulo. Good morning, ha? Kayo pala, nasa Tasha. Pwede ba, kutusan nyo na lang para sa akin? Kakainis. Kasi ayoko naman talagang iwan ng nanay na nag-iisa para lamang magsanay. Pero ayoko rin si Reka lang ang magiging sikat sa eskwela. Anong ginagawa mo dyan? Huh? Ira! Bakit kayo nandito? Ano? Inaano ba kita, Lola? Sabi ng nanay mo, kutusan daw kita eh. Max, saan ka ba pupunta para magsanay? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ira. Hindi ka magaling na artista. Heto, Ano yan? Regalo para sa akin? Ang bigat! Buti nga. Ito yung Kuchibasyo at Onis Chumi. ang kutsibasyo ay may huwagang sandata na mas mahusay pa sa kadelang karet. Kayang-kaya nito gawin ang anumang bagay na iuutos mula dito. Ang honest chumi naman ay may 5 talim na parang kuko. At sa kamay na isang dalubhasa, kayang-kaya nitong tapatan ang lakas ng Kugan Angki. Nagpunta ako na Mr. Suko para tingnan ang tungkol dito. At nalaman ko na totoong sandata ng Hokage ang mga ito. Alam ko na. Gusto mo magsanay gamit ang mga sandatang to, hindi ba? May pag-asa ka pa pala. Makinig ka, Max. Kilala tayo sa eskwela at alam nila na walang nakakatalo sa ating dalawa. Kaya lang, nang nilabanan natin si Kuroy, inalam niya tayong parang mga baguhan. Napahiya tayo. Alam niya na mas mahina tayo kay Reka. Pero kung gamit natin itong iba pang mahiwagang sandata, maaari tayong maging kasing galing ni Reka. Hindi ko alam kung anong binabalak mo pero iniisip ko, pwede din tayong pumunta sa bundok ngayon at sabay na magsasanay. Tayong dalawa lang sa bundok. Pwede ba magseryoso ka naman? Maganda yan. Hindi ako papayag na maungusan ni Reka sa pakikipaglaban. May pangalan ako sa eskwelahan na pinapangalagaan. Basta, huwag mong hahaluan ng kalokohan. Seryoso ako! Si Max pa mo lang pupulpo sa pagmumukha ng kuray na yan. May iba tingin mo sa akin, Ira. Tama. Ay, nagkamali yata ako. Bakit nyo naisipan na ilipat dito mga gamit sa pagkuklone? Nasa uling bahagi na kami ng aming mga eksperimento at nararapat lamang na malapit sa langit ang aming ginagawa. Kumbaga, isang pilosopiyang wala. At isa pa, ito ang gustong mangyari ng aking ama. Sumusunod lamang ako.
Ito ang aming cryogenic preservation systems. Lahat ng eksperimento upang madaya ang kamatayan ay nagsimula dito. Pagkatapos namin gumugol ng limpak-limpak na salapi at nagsagawa ng mga pag-aaral, ito na ang naging resulta. Ito ba mga clone sa mga tao? Oo. Nagsisimula na rin kaming maghanda upang gumawa ng inyong clone. Kahanga-hanga. Mahal na Pangulo, kung nakikita ninyo ang biyayang idinudulot nito para sa inyo, ay itutuloy namin ang proseso ng paggawa ng inyong clone. Yun nga lang, may kakabit itong kaunting halaga. Sabihin mo, babayaran ko kahit na magkano. Sa wakas, matutupad na rin ang aking pangarap na maging isang immortal. Matutupad po ang inyong kahilingan. Opo, dito po tayo. Ang tao nga naman, kahit na siya pa ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, para pa rin siyang bata. Kahit na nagtagumpay kami sa paggawa ng mga taong clones, ibang-iba naman ang personalidad nila sa kanilang pinanggalingan. Sila ay mga mamahaling manikin lamang. Mr. Mori, may bisita kayo, ang anak nyo. Si Kurei? Anong kailangan mo sa akin, Kurei? Binigo mo ako. Nagpapasok ka na ng estranghero sa aking palasyo. Pinakawalan mo pa ang babaeng manggagamot. Alam ko na kayang-kaya mo silang ubusin kung gugustuhin mo. Pero hindi mo ginawa. Huwag mong sabihin pagtataksilan mo na ang taong kumalinga sa'yo noon. Huwag ka mag-alala, ama ko. Kaya ko ibalik sa iyo ang babaeng yon. Sa ngayon, may malaki akong binabalak. Maaari bang tignan nyo ito? Ang nakatagong kasulatan ng mga Hokage. May sunog ang bahaging ito. Nitong mga nakaraang araw ay may nakalaban ako. Isa rin siyang Flame Master na nagngangalang Reka Hanabishi. Ang nawawalang bahagi ng kasulatang yan ay nagpakita na lamang kasabay ng apoy. Matagal bago nawala ang apoy, subalit nang mawala ito. Noon lumitaw ang mga mahiwagang salita na yan. Kapag ang tunay na Flame Master ay dumating, ang lahat ng lihim ng mga Hokage ninja ay mabubunyag. Ibig sabihin, mabubunyag lamang ang lihim ng Hokage sa karapat-dapat na Flame Master. Isa lang sa aming dalawa ni Reka ang dapat matira. Ama ko, nais kong kalabanin siya. Sumpay ng Rekang yon. Gagawin kong isang malaking pagdiriwang ang kanyang kamatayan. Ano naman ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ama ko, buhayin mong muli ang Urabuto Satsujin. Ha? Urabuto Satsujin? You want to bring back that bloodbath? It's too brutal. Bueno, kung mabubunyag ang lihim ng Hokage at magbibigay sa akin ng buhay na walang kamatayan, hindi ako tututol. Yan ang nararapat na kanyang libingan. Prinsesa, kahit na anong mangyari, huwag kang lalapit sa akin, ha? O sige, pero bakit? Makikita mo mamaya. Ha? Huwag mong sabihin magsasanay ka na wala yung armband mo. Tama ka. Pero pag tinanggal mo yan, lalabas na naman yung mga nakakatakot na dragon. Naging maluwag sila sa'yo nung una, pero hindi ibig sabihin nun na pakakawalan ka pa nila uli. Nakahanda pa rin ako. Nakita ko ang isa sa mga dragon sa bahay ng aking ina noong isang araw. Ang araw na yon, hindi lang basta apoy ang lumabas sa aking braso. Ibang klaseng kapangyarihan. Kaya kailangan kong lumakas dahil kung hindi tiyak na matatalo ako ni Kurei. Kaya ngayon, kailangan harapin ko muli ang 8 dragon. Pero... Prinsesa, manood ka lang at huwag kang makikialam, ha? Diyan ka lang, huwag kang bababa dito. Panoorin mo kung paano ko tatalunin ang 8 dragon sa paraang alam ko! Flame Dragons! Nakakatakot. Hindi ko sila nakitang ganyan dati. Ngayon nalilisik ang mga mata nila sa galit. Si Reka kasi, padalos-dalos. Tingnan mo nga naman. May nabubuhay pa palang hangal na tatawag sa akin ay ikalawang ulit. Talaga bang nais mo magpakamatay, bata? Tama na! Hoy!
ikaw na may bigote. Lumabas ka sa braso ko nung huli tayo makipaglaban, di ba? Ang galing nga ng bolang apoy na nagawa natin eh. Tingnan mo na, Tare. Pinalalaki mo lamang ang ulo ng hangal na batang ito. Patawarin mo ako, Beshi. Nagawa ko lamang yon dahil nababagot na ako. Wala akong pakialam kahit ano pa ang dahilan. Ang gusto ko lang ay lumakas. Kaya ibigay niyo ng inyong kapangyarihan. Magsisisi ka hambog at tagpalasan! Reka! Diyan ka lang! Okay lang ako, prinsesa. Alam kong mahina ka pa rin. Nauunawaan kung pagnanasa mong makamit ang aming kapangyarihan. Subalit hindi namin maaaring ibigay ito dahil hiningi mo lamang. Hindi mo kami alipin. Pero kung nais mong makamit ito, pasunurin mo kami gamit ang sarili mong kakayahan. Sige, okay lang sa akin yun. Paluluhurin ko naman kayo sa aking harapan. Apo! Lagot ka ngayon. Reka! Masyadong mahina. Umalis na tayo dito. Hindi man lang natinag matapos nating atakihin. O ano, hanggang dyan na lang ba ang kapangyarihan ninyo? Huwag niyo sabihin ganyan kayo kahina. Ang mabuti pa, magsama na kayo para medyo naman lumakas ang konti. Pinapatawa mo. Tiyak na hindi ako mababagot sa mga gagawin namin sa iyo. Hindi ko na siya mapapatawad pa ngayon. Sige lang, nakahanda na ako sa inyong lahat. Magtatagumpay ako sa inyo! Yeah! Aray ko naman! Pambihira ka naman, Lyra! Ba't mo naman tinutuo? At bakit hindi ko tutuhanin? Natatakot ka ba? Gamitin mo talaga ang Kuchibashi para labanan ako. Dahil kung hindi, maiiwan tayong nakatunganga sa laban ni Reka at Tikurei. Nakuha mo ba? Nakuha ko na. Kung yan talaga ang gusto mo, ay paparamdam ko sa'yo. Ang bangis ng hagupit ng aking pag-ibig! Ang baduy mo talaga. Tumira ka na lang! Tama na! Lalakas nga kayo pero bago mangyari yung patay na kayo! Hindi ba dito nagsasani si Reka? Yun ang sabi niya. Kuya Reka! Wow! Ang cute ng aso! Huwag mong hawakan yan! Hindi yan ordinaryong aso. Dylan, nagsasanay ka rin sa sarili mo, no? Ba't siya nagagalit? Nakakatakot ang aso! Nandito ako upang maghatid sa inyo ng isang mahalagang mensahe. Ang aso! Nagsasalita? Ang teknik na yan ay tinatawag na Kuchiyose. Isang kakayahan ng ninja na gumamit ng hayop o ibang bagay para magsalita. Ibig sabihin, pinagpapantay sa atin ngayon dito. May dala akong mensahe sa inyo mula kay Master Kurei. Sabi ko na nga ba? Kaya ko kayong tapusin anumang araw, anumang oras. Kaya lang hindi yun makakapagpasaya sa akin. Kaya inaaniyahan ko kayo sa aking paligsahan, ang Urabuto Satsujin. Inihahanda na ang pagdarausan nito. Wag kayo pumayag! Ano ba yung Urabuto Satsujin? Masama ang naririnig ko tungkol dyan. Maraming namamatay na tao. Kaya wag kayo papayag! Hindi namin kayo papayagang tumanggi sa aming paanyaya. Dahil pag ginawa niyo yan, isang nakakakilabot na katapusan ang inyong mararanasan. Sa bagay, hindi na magiging kapalaran niyo pag pumasok kayo sa paligsahan. Magandang ideya yan. Tinatanggap ko. Oh, kamusta na kayo? Reka! At si Ana? Sabihin mo sa amo mo, handa na akong talunin siya. Pangas kang talaga. Wala kang karapatan para insultuin ang aking Panginoon. Hindi kita mapapatawad. Iniinsulto ko lang si Kurei, nagalit ka na. Eh kung ganon, tayong dalawa na lang maglaban!